Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo, mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako si Ginang Grace C. Ramos, ang muli ninyong makakasamang guro para sa pagtalakay ng ating panibagong aralin. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na markahan at ito na yung huli nating markahan para sa taong ito. Tayo po ay magpapasimula sa ating pagtalakay sa panibagong aralin, ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Pero bago tayo magpatuloy mga anak, nais kong ibahagi sa inyo ang isang quotation na nagsasabi ng ganito: Life is not a series of chances, but a series of choices. Sa Tagalog, ang buhay daw ay hindi serye ng mga pagkakataon, kundi ito ay serye ng mga pagpipilian. Bilang mga mag-aaral, bilang mga anak, bilang mga kabataan, kayo ay kumakaharap sa iba't ibang mga karanasan, sa iba't ibang mga sitwasyon. May nangyayari sa inyong mga buhay na sinasabi ninyong nagkataon lang to. Pero kung talagang pag-iisipan natin mga anak, ang inyong mga ginagawa o ang ating mga ginagawa ay bunga ng mga pagpili na ating isinasagawa. Kung kaya, sa ating mga pagpipili, sa ating mga ginagawang pagpapasya, tiyakin natin na ito'y ating tinitimbang, ito'y ating pinag-aaralan upang makita natin ang ibubunga nito ay mabuti at makatutulong sa ating mga buhay. Sa ating pagpapatuloy, makikita natin ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Gayunman, alamin natin ano ba yung layunin natin habang pinag-aaralan natin ang aralin. Naipaliliwanag natin ang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay. Nawa, masumpungan kayo na kayo ay nakikinig, nakikilahok, nakikiisa sa ating pag-aaral upang matamo natin o maisagawa natin ang layunin na ito. Ngayon naman ay subukin natin mga anak ang inyong kaalaman. Tingnan natin ano ba ang inyong mga ideya o mga bagay-bagay sa ilang mga katanungan. Umpisahan natin dito sa bilang 1. Ito raw ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. A. Mission. B. Bokasyon. C. Profesyon. D. Tamang direksyon. Mga anak, maaari bang isulat ninyo sa ating comment box ang inyong kasagutan? O maaari din sa isang papel na inyong katabi ngayon. Isulat niyo yung kasagutan, 5 lamang mga tanong yan, at tingnan natin kung saan aabot ang inyong kaalaman o ang pagtuklas natin sa mga bagay na iyan. Nabasa niyo na muli? Tingnan natin ang sagot sa bilang 1. A. Mission. Yan ang tamang sagot sa number 1, mga anak. Number 2. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. A. Bokasyon. B. Mission. C. Tamang direksyon. D. Profesyon. Anong inyong sagot? Tingnan nga natin. Ang tamang sagot ay letter A, bokasyon. Number 3, saan dapat makabubuti ang isinasagawang pagpapasya? Letter A, sarili, simbahan at lipunan. B, kapwa, lipunan at paaralan. C, paaralan, kapwa at lipunan. Letter D, sarili, kapwa at lipunan. Kung ang inyong sagot ay letter D, meron kayong puntos sa bilang 3.
Number 4, ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng personal na misyon sa buhay maliban sa A. Suriin ng iyong ugali at katangian. B. Sukatin ang mga kakayahan. C. Tukuyin ang mga pinahalagahan. At D. Tipunin ang mga impormasyon. Ang tamang sagot sa bilang 4 mga anak ay letter D. Tipunin ang mga impormasyon. Iyan ang hindi kabilang sa pansariling pagtataya sa paggawa ng personal na misyon sa buhay. Number 5. Ayon kay Reverend Father Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ano raw ang naibibigay nito sa tao sa oras na isinasagawa niya ito? A. Kapayapaan. B. Kaligtasan. C. Kaligayahan. D. Kabutihan. Kung ang inyong sagot ay letter C, kaligayahan, tama ang inyong sagot. Mga anak, iyan ay ilan lamang sa mga katanungan na tumutuklas ng inyong mga kaalaman, sumusubok ng inyong mga kaalaman, at sa ating pag-aaral, patuloy na pag-aaral ngayon at sa mga sumusunod na mga linggo, makikita natin at matututunan natin ang marami pang mga bagay. Ngayon naman, samahan niyo akong tuklasin natin ang mga bagay-bagay kung paano ninyo malilinang ang inyong mga sarili o kung ano yung magiging bahagi ninyo at may co-contribute nito sa ating pinag-aaralan. Gawin natin ang gawain bilang isa. Dumating na ba sa inyong mga buhay, mga anak, ang pagkakataon na kinailangan mong mamili sa pagitan ng mga bagay na mahalaga sa iyo? Yung nahihirapan ka magdesisyon, mayroon kang pagpipilian, dumating na ba yung pagkakataon na yun na namili ka sa pagitan ng mga bagay na sa tingin mo ay parehong mahalaga sa iyo? Ano ang iyong naging damdamin tungkol dito? Ano ang iyong ginawa? Ngayon, ibahagi mo ang iyong naging karanasan gamit ang format sa ibaba. Mga anak, ito ay gawin natin sa isang papel. Okay? Pero hindi natin ito gagawin ngayon. Gagawin nyo ito mga anak pagkatapos ng ating FB Live hanggang umamayang tanghali o sa panahon na inyong free time. At ito ay inyong pag-uusapan sa araw ng inyong follow-up discussion. Tingnan natin, ano ba yung format na sinasabi dyan? Yan mga anak yung format na binabanggit, magiging gabay natin. Okay, yan din ang itsura mga anak kapag kayo ay nagpasa ng gawain isa. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung mga paliwanag natin sa bawat nakikita natin na yan. Yung buod ng sitwasyon mga anak, yan yung summary ng sitwasyon na kung saan kayo ay namili sa pagitan ng mga bagay na sa tingin nyo ay mahalaga sa inyo. Yun yung ikwento ninyo mga anak, yung pinaka-summary lang. Tapos, ikakwento nyo yun, tapos isusulat nyo dyan, sa nakabilog na blue na yan, ay yung mga pinagpilian ninyo. Ano yung mga pinagpilian nyo na yan? Pagkatapos, ano yung mga ginawa mong hakbang? May pinagpipilian ka, anong ginawa mong steps? Sumunod naman mga anak, ano ang iyong naging pasya at bakit iyon ang iyong napili? Ano daw yung naging desisyon mo? Tapos bakit yun ang pinili mo? Sumunod, ano ang naging bunga ng iyong ginawang pagpapasya? At panghuli, ano yung mahalagang aral na iyong natutunan mula sa karanasan na ito? Mga anak, iyan ay personal ninyong experience. Kaya madali ninyong masasagot yan, madali ninyong masasagot. Ibig ko sabihin mga anak,
malaya kayo magkwento, malaya ninyong isulat yung tumatakbo sa inyong isipan at tumatakbo sa inyong kalooban. Kasi iyan ay naranasan ninyo at sigurado ako, masasagot niyo yan at meron kayong mga natutunan doon sa mga karanasan na yon. Ngayon naman, gawain B. Pangalawa na to mga anak, ano? May mga pangyayaring hindi natin maiiwasan na kailangan natin gumawa ng agarang pagpapasya. Pag sinabing agaran mga anak, mabilis, yung agad-agad magpapasya na tayo. Okay? Tingnan natin, ano yung mga pangyayari na yon na kailangan natin gumawa ng agarang pagpapasya. Ano yung mga sasagutan natin? Pero bago natin makita yon, susubukin natin yung kakayahan ninyo, ha? Tapos, ang format niya, susundin natin at gagawin natin to sa isang papel. Letter A. Pinayuhan ka ng iyong kaibigan na huwag sumunod sa health protocols. Ito yung pangyayari, ha? Pinayuhan ka ng iyong kaibigan na huwag ka nang sumunod sa health protocols. Ibig sabihin, huwag ka na mag-face mask, huwag ka nang mag-face shield, huwag ka nang mag-alcohol, huwag ka nang maghugas ng kamay. Yung mga ganang pinayuhan ka, huwag mo na daw gawin. Ngayon mga anak, yung alternatibo bilang isa at alternatibo bilang dalawa, yun yung pwede mong gawin. Susundin mo ba siya o hindi? Ano yung pwede mong gawin? Ang sagot dyan mga anak ay pwedeng positibo, pwedeng negatibo. Ngayon, sa alternatibo bilang isa, kung iyon ang sinunod mo yon o hindi, ano yung maaaring mangyari kapag iyon ang pinili mo? Sa alternatibo bilang dalawa, kung hindi mo naman siya sinunod, ano yung maaaring mangyari kapag iyon ang iyong pinili? Mga anak, iyan ay mga personal pa rin nating masasagot. Letter B, pangyayari. Niyayaya ka ng isang kamag-aral mo na maglaro ng mobile games habang may online class. Nangyayari yan, di ba? Chinachat ka ng kaklase mo, sabi niya, maglaro tayo ng mobile games. I-oras niyo ng online class. Anong gagawin mo? Alternatibo bilang isa, ano ang positibong gagawin mo? Alternatibo bilang dalawa, ano yung negatibong gagawin mo? Tapos isulat mo sa katabi, sa tabi nun, ano yung maaring mangyari kapag iyon ang iyong pinili. Ikatlong pangyayari o sitwasyon, nagbigay ng takdang aralin o assignment ang iyong guro. Anong gagawin mo? Alternatibo bilang isa, alternatibo bilang dalawa, at isulat mo ang maaaring mangyari kapag ito ang iyong pinili. Yan mga anak ay gawain isa, letter A, and gawain isa, letter B. At umaasa ako na gagawin nyo agad yan mga anak. Pag sa gayon, maibigay nyo agad ito sa inyong mga ESP teachers. Mabuting bagay na mapag-isipan natin ng anumang pagpapasya na ating gagawin. Ang anumang bunga o idudulot na ating pagpapasyang ginawa ay maaaring makaapekto sa atin bilang individual, lalo sa bawat isa sa inyo bilang isang kabataan, bilang isang anak at bilang isang mag-aaral. Mga anak, ang gawain natin sa araw na ito ay pasimula pa lamang. At sa mga darating pang mga linggo, magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng aralin na ito at sa paggawa natin ng maraming mga gawain. Nang sa gayon, patuloy tayong matuto, patuloy tayong magkaroon ng kaalaman, at ito ay magawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Umaasa ako na ibibigyan niyo ng pansin at panahon ang pagganap at paggawa ng inyong mga takdang gawain. Maraming salamat, grade 7. Hangad namin lagi na pagkakaroon ninyo ng magandang buhay at patuloy ninyong pagiging mabuting tao. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumaatin nawang lahat.
Ingat tayo mga anak, mahalin ang mga magulang, sundin ang ating mga magulang, at gawin ang pinakamabuti para sa ating kinabukasan. Paalam!